patuloy na maunawaan namin ang inyo pong banal na kalooban. Maraming salamat sa pagdinig ninyo. So mayroon po silang mga activity na mga check-up. Mayroon po silang mga activity na iba't ibang mga pinamamahagi nila sa mga non-Adventist at pagpalain nawa ng Panginoon ang kanila pong mga ginagawa, no, sa hanggang sa linggo, no, mga kapatid. So tayo naman dito na narito, purihin ng Panginoon na tayo ay narito sa ating bahay-sambahan upang atin pong pakipagtagpuin ang ating dakilang Panginoon, ating pong tagapagligtas, at tayo po ay pinagpala sa mabuting pangangatawan at kalusugan na tayo ay nagkakita-kita ngayong gabi. Alam po ninyo mga kapatid, sa ibang mga karatig natin na mga church, mayroon tayong mga kapatiran na mga pumanaw, nilibing lamang kahapon. So sila po ay nasa kalagayan na hindi natin masabi na hindi sila pinagpala, Pero yun po ang panahon na dumating sa kanila. Kaya labis ang atin pong pasasalamat sa Panginoon sapagkat na atin pang nasilayan ang liwanag, sikat ng araw. Atin pang nalanghap ang magandang simoy ng hangin at ang ating mga kapaligiran. So, ngayon gabi, ang atin pong pagsamba ay magpapatuloy ayon po sa aking babanggitin na atin pong sequence ng ating mga programs. Tayo po ay pinangunahan ng ating chorister sa pag-awitan natin, Sister Bing Ranes, at ang ating panalangin, ang inyong pong lingkod, ang nangunguna, at ganoon din ang inyong pong presider, inyong lingkod, Brother Ronnie Ranes. At ang ating pong special song, ito po ay ibibigay sa atin ni Sister Siaina Salazar. Pagkatapos nito, ay mapapakinggan natin ang mensahe sa banal na kasulatan na ibibigay sa atin ni Sir Chad Villasario. So ito po mga kapatid ang pagkakasunod-sunod pagkatapos tayo ay aawit ng closing song at closing prayer ng ating speaker. So ito po ang hanay ng ating sequence ng programa na atin pong magagawa ngayong gabi. So aking pong tawagin ang ating special song, Sister Shine Salazar.
na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Hay mo nang magduda pa, ay gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang sa Kanya ang buhay mo. Ano bang nasa sa isip natin ngayon, mga kapatid? Ano ba ang iniisip natin ngayon? Iniisip ba natin na tayo ay nagsasamba or nakaharap tayo sa Panginoon? Or yung ating isip ay doon sa iba't ibang mga bagay na hindi dapat dito natin isipin? Narinig ba ako dyan? Hindi? Narinig. Merong isang tao nagsabi na maari daw tayo ay nandito sa loob ng simbahan, pero ang ating isip ay nandoon sa labas nagbibinta ng baka. Bagay, wala naman tayong baka dito, di ba? Okay, mga kapatid, pagpunta namin dito ay mayroong nangyayari na hindi ko inasahan. Hindi dapat ako magtayo dito, mga kapatid, kasi ngayon lang din naman kasi ako sinabihan. So parang sa ilang bisis na akong tumayo dito ay nakikita ko yung aking sarili na pangtakip butas lang. Kasi hindi dumating yung inatasan na magsalita dito. At parang nalungkot din ako. Dahil nga yung ating church ay hindi masyadong handa sa pagsamba sa Panginoon. Nung nandito ako nakaupo sa harap,
lalo akong nalungkot kasi parang tayo dito na nandito sa loob ah, parang hindi tayo handa na magsimba sa Panginoon. Nakikita ko yung mga galaw natin, yung ekspresyon ng ating mga mukha, ay parang wala tayo dito sa loob ng simbahan. Kumbaga, too much familiarity ay nawawala yung solemnity. Kasi parang biruan, tawanan, mga ganon-ganon, mga kapatid. As if na wala tayo sa harapan ng Panginoon. Anak, kaya kung isipin natin yung ating sarili, kung nandito ba talaga tayo sa harap ng Panginoon o wala. Okay. Nagsimba tayo dito, mag-aral tayo sa salita ng Diyos, di ba? Okay. Sino ba nagdala ng Bible dito? Hindi yung Bible na nandito na, yung galing sa atin sa bahay. Diba? Lagi ko itong tinatanong, ganun ba yung pagsimba natin dito? Punta lang tayo dito, relax, kwento-kwento, cellphone, ganon. Sa tingin nyo, ganun kaya? Kung dumating kaya ang Panginoon ngayon, makakasama kaya tayo niya sa langit na bayan na ating laging pinag-uusapan, kung minsan nagbibiro na lang tayo dyan sa langit na bayan na yan. At mayroon ba tayong mga kasalanan din na mga sikreto na hindi natin naayos pa sa harap ng Panginoon? Pero masaya pa rin tayo. We are not thinking about it seriously. Okay. Ngayon, sa loob ng mga 10 minuto, kung mayroon kayong Bible, buksan natin sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 47 hanggang sa 50. Okay, basahin ko ito mga kapatid sa English at susundan ninyo ako kung sa inyong dalang Bible. Okay? Sa 47, basahin ko ito sa English kasi wala akong Tagalog dito. Ang sabi dito, again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind. So ang kaharian daw ng langit ay katulad sa isang net, fish net. Ano yung net sa pokot? Ano yun sa Tagalog? Lambat. Parang lambat na ihinagis doon sa tubig, sa dagat. At nagkuha ng maraming mga iba't ibang klaseng mga isda, yung mga bagay sa dagat nakukuha doon. Noong napuno na itong dragnet na ito, ang sabi dito, when it was full, they drew to shore, and they sat down and gathered the good into the vessels, but threw the bad away. Na nung napuno na yung lambat, hinila nila papunta doon sa tabi, at kinuha nila ang mga mabuti at itinapo nila ang mga hindi mabuti. Okay. So it will be at the end of the age. The angels will come forth, separate the wicked from among the just, and cast them into the furnace of fire, and there will be wailing and gnashing of teeth. Katulad daw ito sa katapusang mga panahon. Ano bang panahon natin ngayon? Katapusan ba ito? Hindi pa. Katapusan na? Hindi pa.
Bakit nasasabi natin ng katapusan? Parang relax mo lang tayo, parang hindi man ito katapusan, di ba? Kung katapusan na ito, medyo seryoso tayo. So, sa katapusan, ang anghel ng Panginoon ay kanyang lipulin ang mga masasama, ang masama. At ihiwalay niya doon sa hindi masama. At yung mga masama ay, ang sabi dito, ilagay niya doon sa apoy. At doon, tapos na ang lahat. Pagsisisi. Ito mga kapatid ay sa simbahan natin ito. Nag-preach ang bayan ng Diyos, tapos maraming pumasok dito sa loob ng iglesia. Pero sa panahon ng paghukom, mga kapatid, pipiliin ng Panginoon ang matuwid at saka ang hindi matuwid ipaghiwalay. Tapos, siyempre ang matuwid, dalhin niya doon sa langit. Ang hindi matuwid ay dalhin niya doon sa apoy. Susunugin niya. Hindi ito doon sa labas. Yung naipo ng Panginoon dito sa loob ng iglesia. Sa ating paniniwala, dito ito sa loob ng Seventh-day Adventist Church. Mayroon palang mga Adventista na masusunog, di ba? Ayon dito. Pero marami naman din makapunta sa langit. Pero ang sabi ni Mrs. White, kung darating ang Panginoon ngayon, konti lang ang maligtas. Walang isa sa 20 na maligtas. Kung tanungin mo sarili mo, maligtas ka kaya o hindi? Ang sabi ng ibang commentator, pagka sinabi mo daw na maligtas ka, sigurado ka sa langit, may problema ka. Kasi mag-relax ka na lang eh. Sigurado ka na eh. Bakit maghirap ka pa? Pero kung tingin mo hindi ka, parang hindi ka pa maligtas kasi may problema ka pa na dapat ayusin, may mga kahinaan ka pa. Malaki ang chance mo kasi nagsisikap ka na sa tulong ng Panginoon, maging maayos mo ang buhay mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero kung relax lang tayo, na pagpunta nga dito sa simbahan, medyo hirap pa tayo dahil kasi malapit lang eh. Kaya ako, mga kapatid, hindi ako mag-star sa malapit sa simbahan. Kasi tingin ka lang doon sa bintana, wala pa. Kasi wala pa tao doon, mamaya na ako. Totoo yan, hindi. Totoo yan. Kaya, ang ating simbahan, kanya-kanya tayong hintay. Kung mayroon namang dumating, tuloy, late na tayo pagpunta dito. Diba? Pero kung malayo, hindi mo nakikita yung simbahan, sa alas 7:30 magpapasimula tayo. Alas 7 pa lang, kailangan nandoon na tayo para makaprepare. Okay. So mga kapatid, ang mensahe natin ngayon, maikli lang, pero seryosohin natin ito. Please lang. Seryosohin natin ito. Alam natin ang katotohanan. Pero maraming mga Seventh-day Adventist na hindi nila alam ang maraming katotohanan na dapat nilang malaman. Bakit? Kasi parang saya-saya lang yung pagka-Adventist natin. Saya-saya lang. Celebrate lang. Laro-laro lang.
At kain-kain lang, saya-saya lang, happy Sabbath. Diba? Oh. Doon daw sa langit, pagka makarating tayo doon, kung sakaling swertihin tayo sa ganitong attitude natin, makarating tayo sa langit, mayroon daw 3 sorpresa na ating makikita doon. Mayroong mga tao doon na hindi mo inaasahan na makarating doon. Nandoon. Oh, bakit? Nandito ito na kawatan man ito? Oh, bakit si brother nandito ito na hindi pa rin nagbigay ng ikapo? Tapos mayroon ka rin na hahanapin doon na kaibigan mo na akala mo mapapunta doon sa langit na kasama mo, ay hindi sinwerte yun. Kaya magtataka ka kung bakit wala doon. Ang pangatlo, magtaka ka kung bakit ikaw nakarating doon. Nasa akala mo sa sarili mo ay ikaw ay hindi karapat-dapat sa ibibigay ng Panginoon sa iyo na buhay na walang hanggan. So unexpected. Ang ating buhay dito, maraming mga surprises at saka unexpected. Magugulat ka na lang na nangyayari yung mga ganon. Pero ang importante, mga kapatid, sana magtapat tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Na hindi sa ating sariling galing. Kapatid, lagi natin pinupuri yung sarili natin. Nandyan yung lahat ng mga pagpapala eh. Pero baka mamaya mayroon pala tayong hindi nabantayan sa ating mga sarili na magugulat ka na lang na mayroon palang ganun. Mayroon pala tayong ganun. So mga kapatid, ulitin ko. Pang ilang beses na ito, hindi ko na alam, na sa ating paghahanda, mayroon 3 bagay na ating gagawin. Na sa tulong ng Panginoon, maging handa tayo sa pagdating ng ating tagapagligtas. Una, magdasal. Di ba? Di ba? Nagdasal naman tayo, di ba? Lalo na sa pagkain. Na to the point na ang ating pagdasal ay hindi na natin iniisip yung dasal natin kasi automatic na eh. Automatic na yung dasal natin, ang ating iniisip, lalo na kung masarap yung ulam. Pangalawa, pag-aral ng Biblia. Mga kapatid, kung wala tayong panahon sa ating pag-aral ng ating Biblia, wala tayong panahon sa ating kaligtasan. I tell you that, frankly. Importante yan para na makausap natin ang Panginoon sa ating panalangin at makausapin din tayo ng Panginoon para sa galing dito sa kanyang mga salita. Para ma-establish natin ang tunay na pagmamahalan sa ating Panginoon. Kasi ang pagmamahalan, mga kapatid, kailangan mag-usap, di ba? Oo. Hindi pwedeng walang usap-usap. Ang pag-uusap natin sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer, ang pag-uusap ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Biblia at sa banal na Espiritu. Pangatlo, kailangan mayroon tayong pasanin sa kaligtasan ng iba upang lagi nating pag-usapan sa kanila ang tungkol sa pabalita ng kaligtasan. Kung wala yon, mga kapatid, hindi rin tayo maliligtas. Kasi sabi ng Panginoon, sabi ni Mrs. White, if there is no active labor for others, love wanes and faith grows dim. Maging katulad tayo sa mga Hudyo, mga kapatid, na magaling sila sa Bible, pero ayaw nilang makipag-usap sa mga hintil kasi walang alam, marumi. Naging proud sila. Ang Iglesia Adventista ba proud? Mayabang ba ito? Mayabang hindi.
Hindi alam. Mga kabataan, mayabang ba itong church natin? Hindi. Ha? Wala akong narinig. Okay, anyway. Mayabang ito mga kapatid, pagka hindi tayo mag-iingat, yung kayabangan natin ay yun ang magdala sa atin doon sa impyerno. Bakit mayabang? Nandito na sa atin lahat eh. Totoo ba yun? Nasa Bible ba yun? Ng Seventh-day Adventist Church sa mayabang? Nandyan. Basahin mo yung Revelation chapter 3 verse 17. Ang sabi ng mga Adventista, magagaling kami. Hindi na namin kailangan yung iba pang mga kung ano-ano. Dahil mayaman kami sa salita ng Diyos, wala kami kailangan ng ano pang tulong. Pero ang tingin ng Panginoon sa kanyang bayan, sabi niya, "Hoy, hindi mo ba alam na ikaw ay bulag, hubad, mahirap?" Tapos ang tingin mo sa sarili mo, okay ka? Okay. Hindi ganun. Kaya, mga kapatid, ang Panginoon nag-offer sa atin ng isang gamot. Bibili tayo daw sa Kanya ng gamot. Bibili tayo sa Kanya ng gamot na walang bayad. Bibili pagkatapos walang bayad. Kasi binayaran na yan ng ating Panginoon. Binayaran niya ng Kanyang buhay. Kaya hingiin natin yun para mapahira natin ang ating mga mata at makita natin yung ating tunay na kalagayan. Marami tayong problema dito na ginagawa. Na-mention ni Pastor Lagabo nung Sabado, napansin ba niyo yun? Yung ating ginagawang mga pagkuntis-kuntis, hindi tama yun. Totoo yun. Basketball? Pagod ka lang doon. Di ba, Brother Ronnie? Anong sabi ni Mrs. White? If there is competition, the spirit of Satan is there. Kasi gusto mo manalo eh. Kung gusto mo manalo, talunin mo yung kalaban mo. Basketball. Diba? So, if there is competition, the spirit of Satan is there. Kaya minention yun ni Pastor Lagabo noong Sabado. Kung napansin ninyo yun. So, makatid, tatlong paraan, solusyon, na lahat ng mga kapatiran ay kaya ninyong gawin ito kung ikaw ay lalo na kung nabaptize ka na. Kung wala tayong panahon sa ating Bible, mga kapatid, wala tayong panahon sa ating kaligtasan. Kasi doon lang tayo magiging matibay sa pag-aral at doon lang tayo magkaroon ng kaalaman upang ma-share natin sa iba nating mga kaibigan na hindi pa nakaalam sa ating pabalita. At sana, let us take this time seriously kasi malapit na ang pagtapos ng paghukom at malapit na ang katapusan. Mayroon tayong hinaharap na kahirapan sa ating pananampalataya at kung hindi tayo nakaprepare ngayon, nakahanda ngayon, matatalo tayo. Kailangan makapanalo tayo. At ang ating number one na kalaban yung ating mga sarili. Sabi ni Mrs. White, everyone who will enter into the kingdom of God will enter there as a conqueror. And there is no greater battle that has to be fought but the battle against self. Kaya alamin natin yung ating kaaway, ating sarili. Ano bang mayroon dyan na naging kalaban natin? Kasi ang isang sundalo, kailangan alam niya kung sino yung kalaban niya, alam niya kung ano kalakas yung kalaban niya, alam niya kung paano ba siya matatalo. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Sa panahon ngayon, na panahon ng paghanda, ay makapaghanda talaga tayo sa panahon ng pagsubok, ay tayo ay magtatagumpay
sa katapos-tapusang hininga natin sa ating buhay. Magiging matagumpay tayo para sa kaharian ng ating Panginoon. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin, Higher Ground. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa inyong pag-remind sa amin. At sa aming pag-uwi, nawa ay ipagpatuloy po ninyo, Panginoon, ang inyong pag-ingat sa amin. Karating kami sa aming mga bahay na walang mga masamang mangyari sa amin. At pabalikin ninyo kami, Panginoon, bukas upang mapagpatuloy namin ang aming pagpupuri at pagsamba sa inyo. Pagpatawad, Panginoon, ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. At bigyan ninyo kami ng lakas na makahingi din kami ng tawad doon sa mga tao na aming nagawa ng kasalanan. At sa mga lumalapit sa amin upang humingi ng tawad, tulungan ninyo kami, Panginoon, na amin din silang mapatawad. Ito po ang aming hinihiling, alang-alang lamang sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.